Kumusta ang tourist arrival sa to? Taxi driver man ka, so ikaw gyud ang no? Witness dahatag mga bisita nga Tagalog, Bisaya. Asa kasagaran imong imong mga mapasahero nga kanang mga dili taga Davao, mga dayo? Manila, ay taga Cebu. Garan Cebu, murag gamay ra Manila no. Cebu, Cagayan, mga sa Visayas. Muna yung mga nahiya. Paano mabalaan mo? Magpabalo sila? Ilay na sarihan o lahi, no? Hindi, wala po magbisag mga kuwan lang kung murag tanawan sa tao sahay. Kaya magkuhan po sila, hilig man po sila pangutan na. Mailan mo dayo, no? Mailan mo dayo kay kuhan ka na. Maamis sila sa lugar, no? Ganang yung labi na ganang sa mga address, diligay sila sa ito. Tama. Pangutan naman ka. Unsay kasagaran nga kanang reaction sa mga pasahero ninyo nga taga Lagyo? Isa pol mga taga Cebu, taga Bacolod, muuling anig Davao. Kasagaran madunggan ko. Kapuha ginin Davao no, kasi limpyo. So yun na nga bali ang napag-usapan namin dyan ni Mamang Taxi Driver ay tungkol nga sa mga guest, mga bisita coming from different regions sa Pilipinas. So meron mga Tagalog daw, meron daw mga Bisaya from Cebu, may mga Bacolod, mga Cagayan de Oro City. And yun na nga, tinanong ko siya kung ano nga ba yung mostly or most of the time magiging impression and reaction ng mga bisita dito sa Davao City. So yun na nga daw, talagang na-amaze, namamangha daw talaga sila sa sobrang linis ang syudad. Tapos yung organized daw yung mga sasakyan, hindi daw kagaya sa lugar ho nila na talagang kung saan-saan lang pumaparada, kung saan-saan pumupwesto, saan humihinto yung mga sasakyan. So wala talagang kadisiplinahan, no? So yun po daw talaga yung madalas na nakikita ho ng mga pasahero nila, since sila daw ay galing din sa kanilang mga malaking syudad at makakompare daw talaga yung pinagkaiba ng Davao City. And tinanong ko naman si Kuyang driver kung sa kanilang experience is saan nga ba daw, ay kumbaga saan nga ba merong mas maraming mga guest, no? Like for example, kapag sumasakay yung pasahero nila sa airport, saan yung madalas yung magiging destination, magiging tungo nila? So sabi niya mga hotel. So sa mga hotel, mga accommodation, ganun. So tinanong ko naman siya kung anong mga hotel and accommodation ba dito sa Davao City. Ang mostly ay parang naunguna, no? Top choice ng mga bisita, no? Mga Tagalog, mga Bisaya. So sabi niya is Go Hotel dun sa may Lanang area. Go Hotel, pagkakaalam ko, pagmamayari yan ng Go Kongwe, if I'm not mistaken. So Robinson, mga ganyan, Ayala, Robinson. And Avida Tower. So dito sa downtown area ng Davao City, kasi ang Avida Tower para sa yan kumbaga malapit siya sa mga lahat, no, mga tourist destinations sa Davao City, like Rojas Night Market, sa may People's Park, dyan sa may City Hall of Davao, at marami pang ibang mga destinations just within the vicinity of the heart of the city. Kaya yun, malakas ang binta nitong syllable, no, itong Avida Tower sa Davao City. Ngayon naman, tinanong ko naman siya yung mga inns, no, yung mga hindi kalakihan ng mga hotel, ano yung pinapuntahan. So sabi niya ay Dimorvi, para daw sa mga yung mga government employees, yung may mga teacher, mga nagpa-process ng mga papeles. So yun daw yung top choice, yung Dimorvi Hotel or yung mga Dimorvi Suites. Tapos sa mga lodging houses naman, yung mga mahilig sa short time, O George yung kanyang sinabi na siyang may pinakamaraming pinupuntahan ng mga pasahero. Pero yun na nga, balikan natin yung mga dayo, yung mga bisita nga. So from Luzon, Visayas, in the Mindanao. So ang pinaka-top choice talaga na mapupuntahan nilang hotel ay yung Go Hotel. Tsaka Apo View Hotel, tsaka Grand Minsing. Pero mostly sa mga Grand Minsing Hotel, Royal Mandaya Hotel ay mga government employees din ng mga taga-barangay, may mga meeting, congregation, ano pa man tawag sa mga shun-shun. So pagdating naman sa impression nga ulit, no, about safety, so talagang sobrang nakakatawa daw talaga ang mga pasahero, kasi lagi na lang sinishare sa kanya mga taxi driver na ganun ka safe ang Davao. Yun daw nagsi-cellphone kahit saan. Ibig sabihin, kahit daw naglalakad sa kalsada kahit madilim, talagang may mga nagsi-cellphone, walang pakialam, no, masyadong companted, komportable. Same din sa mga restaurants, ganun daw, natutuwa daw talaga yung mga pasahero, sinishare yung kwento na talagang makikita ang daming mga cellphone, ang daming mga personal belongings, mga valuable items na iniiwanan lang sa lamesa
para lang ma-reserve ang lamesa. Kasi pag may cellphone na kasi yung lamesa dito sa Davao City, ibig sabihin may-ari na yan. Huwag nyo nang galawin. Huwag nyo na kayong mag-attempt na umupo pa dyan. O yun, nakawin mo na lang. Nakawin mo ang upuan. Ganun. Kasi may-ari na ng lamesa pero yung upuan wala. So ginagawa ko, ako naman, yung cellphone ilagay ko sa lamesa, yung bag ko naman ilagay ko sa upuan. Kung walang bag pa, yung ganun. So ibig sabihin, hindi pwedeng galawin yung upuan. So natutuwa daw at namamangha, na-amaze yung mga dayo, mga bisita sa ganyang kultura sa Davao City. Tapos ladies ng kalsada, talagang na-appreciate na talaga, no, na namamangha ulit itong mga kababayan natin ng mga Pilipino, no, na hindi taga Davao City. So kaya very recommendable na yung syudad, tapos yun binabalik-balik ka daw talaga sadya. And sabi ko naman, mga taxi driver ko, sila naman bilang taxi driver, ano naman ang ginagawa nila para maragdagan yung yung pagkaka-amaze ng mga dayo, mga bisita. Sabi nila, syempre yun lang, pag wala na silang kunyari ang pera ng customer, yung bayaran, sabihin natin na 400, 500, 506 or 504, 503, wag mo nang 500 na lang hingiin mo, ganun. Tapos kung wala silang wala kang pang sukli, ibigay mo na, wag mo nang kunin yung butal, ganun, no. So hindi naman ganun kalaki yung mga bagay na yun, pero na-appreciate yun ng mga pasahero, no, na talagang sa iba kasing lugar, baliktad sa Manila, keep the change na yan, no. For example, yung pera, yung yung bill mo 125. Wag mo nang wag ka nang humingi ng sukli, or else kasalanan mo pa. Parang pangit sa Maynila, imbes na magsukli kahit piso, susuklihan kanya dapat niya kasi nasa yan batas yan. Pero ayaw lang gawin yun, hindi sila nanunukli, keep the change pa. Sasabihin pa, wala sukli ma'am, paano yan? Yes, hanggang sa naging modus nila, naging sistema. Isasabihin ng pasahero, lahat ito mamadali na sige sa'yo na lang yan, di ba, mga ganun, no? style bulok ng mga taxi driver sa Manila. So dito sa Davao City, balikta dito, opposite, kasi sila, namimigay sila ng pera, hindi nila kinukuha yung mga butal-butal, no. Kung magbigay, syempre meron. Kung wala silang pangsukli, hindi nila kinukuha na lang kasi wala nga silang pangsukli, ganun. At kapag ka-equip that change mo naman dito sa Davao City, yung 5 piso, 2 centavos, for example, yung bill mo dito 112, ganun, no. Tapos ang binigay mong pera 115, tapos sabihin mo ko, sa'yo na kuya yung yung 3 pesos, wag mo na, kuya sa'yo na yan, wag mo suklian. Aba, grabe yung pasalamat nung mga taxi driver sa Davao City. Akala mo talaga milyon yung binigay na keep the change, no, or pakimkim, yan pala 3 pesos. So yun, grabe, peso man yan or 50 centavos, 2, pag yan ay hindi mo na pinakip the change mo na yan, grabe yung tawa at pasalamat ng mga taxi driver, gano'n, no. So ganyan ang kultura dito sa Davao City. Maganda ang mga driver namin dito dahil honest, mababait, tapos maganda yung sa mga taxi namin dito, no, air condition, tapos hindi amoy usok or amoy UC. Kaya nga sa mga taxi driver dyan ngayon na nanonood, or sa mga misis dyan na namamasada yung mga mister nila sa taxi, or baka kayo may mga nanonood dyan, yung tatay nila taxi driver, basta sa inyo dyan na may makakilala mga taxi driver, sana naman, no, paki-remind nyo lagi ang inyong mga kabag-anak, kaibigan, kakilala, asawa, no, tatay, kuya, kapatid, bayaw, pinsan na mga taxi driver dito sa Davao City, na baka naman kung pwede, kung mag-yosi, hindi maiiwasan doon kayo sa pinaka kayo, no, maghubad kayo ng damit para yung nicotine, yung usok didikit lang sa balat. Tapos pag magdadamit na kayo ng t-shirt, ng uniform, hindi na siya masyadong maamoy ng pasahero. Or pwede rin na mag-jacket kayo or magsuot kayo ng ibang coat or ibang damit, no, habang kayo nag-yosi. After nyo mag-yosi, hubarin nyo yon, ilagay nyo kung saan nyo itatago, sa inyong bag, para tapos magpalit kayo ng ibang damit, no, na hindi na natatatuan ng usok ng sigarilyo. So hindi siya mangangamoy nicotine. So yun, no, yun yung isa sa paraan natin para mag-welcome ng pasahero, mag-welcome ng mga bisita natin dito sa Davao City. Kahit paano, kahit pa sabihin natin mayaman ang Davao City, dahil sa ating mga farmings, no, sa ating mga local produce products, organics and fresh and world class sa fruits, vegetables, at kung ano na pang mga produkto natin dito, still kailangan pa rin natin ng tourist money, no, kasi marami din ng matutulungan. For example, yung mga empleyado sa hotel, no, so lahat ng mga tourist related businesses, so talagang matutulungan yan, no, mga empleyado umaasa sa
sahod na pag wala naman kasi talagang guest malulugi yung hotel. So pag malulugi yung hotel, kailangan matanggal ng trabahante hanggang sa maraming mawawalang kabuhayan sa Davao City. So paano yung mga padre de pamilya, mga breadwinners, gano'n, no? So natatanggal sa trabaho kasi nga kumunti yung tourist money dito sa Davao City kasi nga wala nang masyadong turistang pumupunta dahil nga ang mga taxi driver ay amoy singit, ayun, amoy kilikili, tapos hindi na iligo, o di kaya yung driver nagyoyosi. Isa talaga yun sa ipit ko talaga yung 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 lagi nagyoyosi, tapos pagkapasok ko sa taxi nangangamoy sigarilyo. Ayaw ko yan, ako nababad trip kasi nga second hand smoke, di ba? So usually sa Manila ganyan, no, yung mga taxi driver, mga walang modo, walang mga ugali, nagyoyosi. Ang iba pa nga nagyoyosi, tapos kakatapon lang ng yosi, tapos mamamaniho agad. Hindi pwede yun alcohol. Alam mo, sa totoo lang, maniwala kasi hindi. Marami akong mga na-offend na taxi drivers sa Manila dahil pina-alcohol ko talaga. Tsaka talagang pinarinig ko sana, ako yung nagreklamo na ano ba yung kuya, taxi driver kayo, taxi yosi kayo, hindi ba bawal sa inyong company? Hindi ba pinagbawal na during na wag magyosi sa loob kasi nangangamoy sigarilyo yung Tapos ang iba sabi na ba, pasahero kasi yan sir, ganyan ko. Okay, so yun, alibay, palusot na lang. Sabi ko, kung hindi man, basta bawal yan kasi may mga pasahero kasi may mga pasahero kayo na asthmatic, hindi pwede sa allergy sa mga sigarilyo. So isipin nyo rin yun, no? Yun na siguro, maraming thank you. So kayo, ano bang masasabi nyo dito sa Davao City, sa mga bumisita ng Davao City? Kumusta yung experience sa taxi? Davao City is not a perfect city. May mga bali pa rin mga driver dito. Yung may nahuli nga kami, dalawa, nakulong yung isa, hindi ko alam nangyari doon, ng gancho, no? So Davao City Airport papuntang Kalinan, siningil niya ng 1,500. Samantalang metruhan lang yun. Bawal dito kontrata, or else makukulong ka. Kaya kahit Mati City, Tagum City, hindi walang kontrata, kundi talaga yan, metruhan. Pero syempre dahil malayo nga yan, so parang magiging kontrata na rin. Piyon nga lang, ito-turn on yung metruhan. Ganon. For example, estimated natin Davao City papuntang Tagum City, magkakahalaga ng nasa mga 700 pesos yung magiging hindi pala, mga 800 pesos yung magiging pamasahe niyan, Davao to Tagum. Pero dahil nga sa malayo, parang pagimkim mo na sa driver, sabi mo na 1,000 na lang kuya, ganyan. Yun. So walang perfecto sa Davao City, ha. Tapos kung tingin nyo, mayroon ka puna sa mga driver natin dito lalo, dahil sila yung frontliners natin. So wag ko kayo makatubiling sabi sa kanila, punahin nyo kasi constructive criticism. So that would be all. Thank you for watching. Mag-ingat ko kayong lahat dyan, saan man kayo naroroon, no? So mga taga Davao, Mindanao, Visayas, Luzon, buong Pilipinas, buong mundo na may mga kababayan tayong mga Pilipino, mag-ingat ko kayo dyan. Thank you for watching. Ingat.